Totoo nga ba na itong San Miguel Beer ay ite-trade na itong si Jeron Teng dito sa Terra Firma Jeep at ang magiging kapalit niya na yung number 1 pick sa draft? Itong si Jeron Teng medyo maganda pinakita niya doon sa playoffs ng San Miguel kontra dito sa Hinebra at doon sa final sa TNT. Pero ngayon, mukhang magbabago na raw yung estilo nitong San Miguel at willing na silang i-trade itong si Jeron Teng dahil tumaas na ang value nito. At yan ang gagamitin nila para makuha yung number 1 pick sa darating na draft. Mukhang yan daw talaga ang magiging plano ngayon ng Hinebra, lalo na at alam nila na posibleng makuha nila doon sa draft bilang number 1 pick si Juan Gomez de Leaño or pwede rin itong si Jason Brickman. Kaya sa tingin ko maraming mga assets na pwedeng makuha ng San Miguel sa darating na draft. Kung sabihin nga natin na medyo kulang pa kung si Jeron Teng lang ang kapalit, baka isama ng San Miguel yung sarili nilang first round draft pick na ibibigay dito sa Terra Firma Jeep. Kapag yan natuloy, magiging sabihin na natin mas fair yan at malamang aaprobahan ito ng PBA Trade Committee. Kaya sigurado na ito yung pangaplano ng Barangay Hinebra at ng San Miguel talaga at alam natin na ang SMC yan talaga ang gagawin nila. So kung sakasakali na ito ituloy ng SMC, sa tingin ko magiging mas maganda ang kalalabasan nito kung matuloy nga dahil alam natin na medyo may mga ibang teams din na interesado doon sa first round draft pick ng Barangay Hinebra. Kabilang na dyan of course, rather itong Terra Firma. Kabilang na dyan itong Barangay Hinebra na gusto ring makuha yung draft pick ng Terra Firma. Pero ngayon ang SMB determinado na unahan daw itong Barangay Hinebra pagdating dito sa draft pick, kaya nga ite-trade na nila si Jeron Teng at isasama pa nila yung sarili nila na first round draft pick. Kaya yan ang plano ngayon ni Coach Leo Austria. Napag-uusapan yung mga plano. Ayon doon sa mga reports na dito sa Snowboards PH, mukhang lumalabas daw na nagkakaroon na ng negosasyon itong si Mikey Williams at ang TNT at ang Converge Fiber Xers. Nagtatawaran na raw pagdating dito sa salary, kaya hindi na ako magugulat kung iyon nga ay sabihin na nating magkaroon sila ng agreement. Kumbaga nagkakaroon na sila ng negotiations talaga. At sabi nga nung iba, mas mabuti na yung nag-uusap yung kampo ng team ng Converge at si Mikey kaysa naman yung dati. Siyempre parang ito na ang last, sabihin na nating last strategy na gagawin nitong Converge. Dahil eventually at some point kinakailangan na nilang i-considera na ite-trade na lang yung rights ni Mikey dito sa SMC. Dahil SMC lang naman talaga ang willing na magbayad ng malaki para dito kay Mikey Williams. Ngayon, kung sakaling mapapirma nila ng kontrata to si Mikey Williams, okay yan. Pero kung hindi nila magawan talaga ng paraan at hindi magkasundo, mukhang dapat gawin nitong Converge Fiber Xers. I-trade na lang itong si Mikey dito sa San Miguel para kay Wami Tiongson at to sa first round draft pick nila. O kaya naman pwedeng i-trade na rin nila itong si Mikey Williams dito sa Magnolia para kay Paul Lee. Kabilang lamang yan doon sa mga ilang options na nakikita natin na pwedeng gawin nitong si Coach Delta Pineda. Dahil kung yan ay mangyayari talaga, ang ganda nitong sitwasyon na yan. Dahil syempre, sigurado na magiging mas okay ito para dito sa lineup ni Coach alam na natin si Coach L.A. Tenorio kung makuha nila itong si Mikey Williams. Pero sa Converge din, mas maganda na rin siguro kung hindi talaga nila makuha si Mikey ay tapusin na nila at i-trade na para sabi nga makapag-move on na sila at makakuha ng iba pang mga players na lang na magagamit. Kaya yan ang magiging matinding desisyon nila.